Ayan, good afternoon to everyone. Good afternoon Calamba City, Laguna. Good afternoon First District ng Bohol. At good afternoon po kay Attorney Harold Respicio at sa aming family friend. No? Ito po ay best friend po ng brother-in-law ko, si Attorney Jordan Pisaras. So before I'll start my reaction video kasi may ipapakita po akong video po sa inyo ngayon. Ito po ay talagang seryosong paghingi ng pera ni George Garcia sa isang isa sa pinakamagaling na abogado sa Pilipinas, no? Ito po ay araw po ngayon, no? Araw po ngayon ni Gat Jose Rizal, pero lagi po tayo nakasubaybay sa Facebook or sa YouTube. So ito po nga reaction video ko po ngayon ay nangyari po ito noong isang araw nga kasi siyempre po mga abogado magkakakilala naman yan. So magkakilala itong si Attorney Harold Respicio at Attorney Jordan Pisaras. So ito po ay lagi po ako sa opisina nila, no, sa Makati, no, at yan nga po ay family friend po namin ito, best friend po ng brother-in-law ko. Tumatakbo kasi po siya ng congressman sa First District po ng Bohol. So ang nangyari po ay siyempre lahat naman po ng buong Pilipinas ay nadaya kasi ito pong si Attorney Jordan Pisaras po ay Duterte po ito. So siyempre ang pinapasok po talaga, no, pili lang po talaga ang pinapasok or hindi pinapasok ni George Garcia. At ito nga po yung ang ating Mayor Timmy Chipeco, dahil si Mayor Timmy Chipeco, ang pamilyang Chipeco ay Duterte. So ito naman po ay nadali po si tumatakbong congressman sa First District ng Bohol, hindi rin po nakalusot. Kaya po nagpetition po itong si Attorney Jordan Pisaras na hiningian siya, no, tinanong daw siya ni George Garcia. I don't know kung by a phone, pero marami daw witness, no, parang na-record, no, na-record yung kanilang pag-uusap ni George Garcia at ni Kuya Jordan Pisaras. So tinanong daw ni George Garcia kung ilan ang botante, no, kung ilan daw ang botante ng First District ng Bohol. Ang sabi ni Kuya Jordan Pisaras ay 300,000. So kung gusto mong manalo, maghanda ka ng 300 million pesos. So ang ibig sabihin, para manalo ka ay hindi na ayuda, kasi ang ayuda 3 to 5,000 nga, at makikita niyo yung video yung ipapakita ko mamaya, at nandyan nga po, no, nandyan na po sa screen, pero ipi-play ko po yan mamaya after my talk, no. Pinapakita ko po sa inyo ngayon yan, yung katabi po niyan, ang katabi po ni Attorney Harold Respicio ay si Attorney Jordan Pisaras. Hindi nyo po kilala yan, pero isa po yan sa pinakamagaling na abogado ng Pilipinas, no? Abogado po ng San Miguel yan at mga Ayala. So siyempre nagtulong-tulong na po ang mga abogado, at marami pa pong mga abogado yan kasama sila Kuya Jordan. So hindi lang pinapakita, kasi siyempre ang mas talagang madaldal, alam naman po natin kung sino po talagang madaldal ngayon sa social media, at sumisikat nga po itong si Attorney Harold Respicio. So magkasama po sila mag-file po ng petition about po kay George Garcia, dahil may ebidensya nga hinihingian nga si Kuya Jordan Pisaras ng 300 million ni George Garcia, at ifa-file nila for disbursement, no, disbursement para matanggal ng lisensya ang pagka-abogado ni George Garcia. Sana po, no, sana po ito po yung gawin
ng mga Chipeko dito sa Calamba, no? Dahil alam naman po natin na daya talaga, no? Nanalo po si Mayor Rosisal sa machine, pero hindi naman talaga bumoto ang taong bayan sa kanya. So sana po, no? Sana po ay mapakinggan ito ni Mayor Timmy, magsama-sama sila mga abogado, mag-file ng petition kay George Garcia for disbursement para matanggal po ng lisensya ito. At siyempre, ipaglaban na rin ni Mayor Timmy ang mag-ama kasi abogado naman po sila. Alam kong kilala po nila si Kuya Jordan, si Attorney Jordan Pisaras. Yan po, no? Silently lang po tayo kasi hindi naman po tayo mayabang, pero si Kuya Jordan po ay kilala po ako. Lagi po ako sa opisina na sa Makati. Pag may mga mga maliliit nga kaso, ay pumupunta po ako dati sa kanilang opisina, doon po sa opisina nila sa Makati. So, good luck, Kuya Jordan. I know you know me, no? Si Dan po ito, no? Ang iyong best friend, ang aking bayaw, no? So, I don't want to mention my brother-in-law. So, ayan, Kuya Jordan. So, ano na po, good luck po. At sana po, ikaw po ang makakaupong congressman sa 1st District po ng Bohol. So, ito na po. Tapusin niyo po itong video kasi nakaupo na po bilang Vice Mayor si Attorney Harold, no, sa kanyang lugar. So, binabanatan pa rin niya ng binabanatan ngayon si George Garcia para ma-disbursement po ito. Matanggal po pagka-abogado. So, sana, hoping, kung matuloy man, no, kung matuloy man ang eleksyon ng Barangay SK elections, kasi gustong-gusto ni BBM nga adik na presidente natin ay matuloy ang Barangay SK elections, no, for 2028. Kasi pagka hindi matuloy ay 2029 po ang election po ng Barangay SK election. Kaya gumagawa ng paraan itong si BBM para umabot po ang Barangay SK election sa 2028. Sabi ko nga, kahit anong gawin nyo BBM para mapaupo nyo si Martin Romualdez ay malabo pong mangyayari. Hindi nyo madadaya si Inday VP sa 2028 for presidential elections. So ito po, tapusin na po itong video nito, no? Talagang maganda po itong panimulain. Ito po yung magiging example po sa mga Chipeko na way lakasan po nila ang loob, no? Hindi po makakapayag nga 300 million, no, 300 million, no, ang sinisingil ni George Garcia kay Attorney Jordan Pisaras. Tapos dito sa Calamba, ang sinisingil sa mag-amang Chipeko ay 3 million per precinct. Sana po Mayor Timmy Chipeko at Kong Jun Chipeko ay ipaglaban niyo po yan. Kung sino po ang sumingil sa inyo ng 3 million per precinct, kasuhan nyo po, no? Sabay-sabay nyo pong kasuhan. Magkakilala naman po kayo ni Kuya Jordan Pisaras siguro, Mayor Timmy, Kong Jun, ay magsama-sama po kayo ng file. Sana makaabot po ito kay Mayor Timmy, no? Dahil ako po'y humanga sa tapang din ni Kuya Jordan, ni Attorney Jordan Pisaras, na hiningian siya ng 300 million pesos, no? Hiningian siya ni George Garcia at marami siyang ebidensya nga nakausap niya si George Garcia. So good luck po kayo, Jordan, hoping na kayo po ang magiging congressman sa 1st District ng Bohol. So sa aking mga followers po sa Facebook, dito po kayo lumipat ngayon, no? Dahil i-upload ko po ito, hindi pa ako pwede mag-live dahil hindi po tayo makapag-ano sa ating computer. Mahirap po, no? So ito po, nag-i-upload ko lang po ito ngayon. Makikita nyo po yung interview kay Attorney Harold Respicio at kay Attorney Jordan Pisaras. Once again, Kuya Jordan, sana po makaupo na po kayo ng congressman. Malay mo, makapunta ako sa Bohol, no? Kita-kita po tayo, Kuya Jordan. So, good luck, Kuya Jordan, and God bless po. So, watch this, no? The full video. At kayo po yung magkomento. Sana po makaabot po ito kay Mayor Timmy para gayahin nila si Kuya Jordan, si Attorney Jordan Pisaras, talagang lumalaban talaga.
dapat ipaglaban. Dahil alam po namin Mayor Timmy, ikaw ang panalo sa boto ng taong bayan, hindi sa machine. So watch the full video. Laban kay Comelec Chairman George Garcia para sa lahat ng pandarayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Atty. Pisaras ay dumalaw si Atty. Pisaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para mag-court si Col dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na maipapatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa divisyon ni Atty. Pisaras ay ilang taang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yun? Ibig sabihin ba nangingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Atty. Pisaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Naniniwala po si Atty. Pisaras na itong alakaran na ito ng Comelec ay widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa mga kandidato noong nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa Comelec ay siyang mga nanalo ngayong election process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga, ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Atty. Pisaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? Kaya hindi mo nakapagtataka yung mga sinasabi na merong bilyong-bilyong sa laki na nasa isang bank account, na nasa isang lugar, na ang may-ari ay isang makapangyarihang tao sa Comelec. Hindi po ito chismis lamang. Ito po ay totoong aligasyon. Ito po ay pinaninindigan ni Atty. Pisaras. Nandoon po sa loob ng petisyon. Ito po ay sinasampa namin sa Korte Suprema para ang mga justices natin mismo ang mag-imbita kay Chairman George Garcia at sa kanyang mga kasama na sagutin ang mga aligasyong ito. Dahil ito po ay totoo. Ano ang ibig sabihin mo, Chairman George Garcia, noong sinabi mo kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito? Kasama po dyan yung maling paggamit ng Comelec ng version na software doon sa automated counting machine. Ito ba yung paraan para isagawa ninyo yung daya na inyong ginawa? Ang na-audit po ay version 3.4. Bakit nyo ginamit yung version 3.5? Nandun ba sa version 3.5 yung daya na inyong in-implement? Ganon din po ang maling pag-implement ng Comelec pagdating sa transmission ng mga election results mula doon sa automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas, diretso dapat mula sa automated counting machines papunta sa mga servers ang resulta ng eleksyon. Pero sabi mismo ni Chairman George Garcia na dumadaan muna pala sa data center 3 yung mga resulta ng automated counting machine. Therefore, namamanipulate po yung data sa gitna. Hindi po sinunod yung batas. Chairman George Garcia, sagutin mo po ulit ito. Ito po ba ay ulit ang inyong paraan para isagawa ang pandaraya noong nakaraang eleksyon? Chairman George Garcia, kailangan nyo pong sagutin lahat ng ito dahil lahat pong aligasyon na ito ay seryoso po. Kailangan nyo pong sagutin para sa susunod na eleksyon, hindi na po ito mangyari ulit. Ipinapasa na po namin sa inyo ang bola. Ang sagot na lang po ay nasa inyong bunganga. Sabihin nyo na lang po ang totoo dahil wala
tayo. Sa tingin po ninyo, ang ibig sabihin doon ay perang bigay kay chairman, hindi po pera para sa Actually, pagkaktipan. at that time, hindi ko maintindihan ano bakit niya sinabi yun. Pero ngayon, maintindihan ko na. I was shocked. I literally fell off my seat. Nahulog ako sa upan ko. Yan ang tone ng pagkandak ng eleksyon. Pera-pera. Hindi po basta-basta at hindi po biro ang ganitong mga aligasyon, mga kababayan. Dahil kapag pag-aaralan ninyo ang mga statement ni Chairman George Garcia, parang lumalabas. Kapag ilan ang bilang ng botante mo sa inyong locality, 1,000 kada isa. Kung kukumpitin nyo po, mas mura pa yan kaysa sa running rate ng bilihan ng boto doon sa ground. Kung ikaw ay nangangampanya, mas gugustuhin mo bang magbayad na lang ng 1,000 pesos sa Comelec o bumili ng tigpa 5,000 pesos na boto? Eh nalugi pa yung mga gustong magbenta ng boto na ating mga kababayan. Ang sisihin nyo, si Chairman George Garcia, sila ang yumaman. Siya ang gumawa ng illegal. Pero pag-isipan nyo po ng mabuti. Kasi marami po ang nagsasabi na maraming mga nangampanya ngayong eleksyon na ito na hindi na nag-effort na mangampanya. Hindi na rin po silang mag-effort na bumili ng boto. Dahil everything comes together po. Kung totoo po ang aligasyon ni Atty. Pisaras, ang lumalabas po, mas economical para sa isang mandarayang politiko at kandidato na bayaran na lang ang Comelec para dayain ang eleksyon at para manalo ka. Huwag nang mangumpanya. Huwag ka nang magplataforma. Huwag mo nang kumbinsihin ang taong bayan. Huwag mo nang ipakita ang iyong karakter. Magtakaw ka na lang pag nakaupo ka at sa susunod, bayaran mo na lang ang Comelec. Witness ko si Atty. Harold, expert witness. Ako po ay magwi-witness doon sa kaso dahil gusto ko pong patunayan na ang nagamit doon sa ating mga automated counting machines ay version 3.5 at hindi version 3.4. Kailangan ipaliwanag ni Chairman George Garcia ang maling paggamit ng software. Kailangan niya rin ipaliwanag ang maling paggamit ng intermediary server kapag nagtatransmit na ng data mula sa automated counting machines papunta sa mga servers. At kailangan niya rin ipaliwanag ang aligasyon ni Atty. Pisaras na bakit mo sinabi na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito. Kung iisipin mo po, lahat ng mga facts na ito, hindi mo kailangan ng napakatalinong utak para mag-derive ng reasonable conclusion. Tanong lang po, Chairman George Garcia, nandaya po ba kayo? What is involved here is the national interest. The right of every Filipino to elect their officials. Ngayon, wala nang ganon. Bayad na lang sa sino binabayaran. All of a sudden, lumabas na lang. Elected official na. The evidence wala. The responsible people should be tried. Definitely maraming irregularities na na-observe. Number one, yung maling paggamit ng software. Number two, yung paggamit ng intermediary servers na labag sa batas. At number three, yung allegation ni Atty. Pisaras na sinabi ni Chairman George Garcia sa kanya na kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Hindi po po ito, suggestion po ba iyon ng bribe? Lahat po ito ay nag-lead sa conclusion ng isang ordinaryong tao na merong modus operandi ang Comelec sa pagsasagawa nila ng malawakang daya noong nakaraang eleksyon. Ito po ba yung ginamit nila sa kada kandidato na lumalapit sa kanila? Ito po ba yung dahilan kung bakit nanalo ang mga ilang kandidato na hindi inaasahang manalo? Ito po ba ang dahilan kung bakit walang tiwala ang taong bayan ngayon sa resulta ng eleksyon? Ngayon po, iniimbitahan ko namin si Chairman George Garcia na lumapit sa Supreme Court. Kami na po ang lumapit mismo sa Supreme Court dahil ayaw niya tayong pansinin sa media. Gusto po namin na tawagin siya ng Supreme Court. Chairman George Garcia, maliwanag po ang mga allegation laban sa iyo. Maling software, maling transmission, at yung mukhang tunog na nag-i-invite ng bribery. Sagutin mo, anong ibig mong sabihin noong sinabi mo na kailangan ng 300 million pesos para manalo? Meron pong sufficient na ebidensya para mapatunayan na nangyari yung conversation na yun between Atty. Pisaras at kay Chairman George Garcia. Sapat po yung mga yun. Hindi po pwedeng itanggi yun ni Chairman George Garcia. Ang kailangan niya pong gawin ay ipaliwanag niya kung ano ang ibig sabihin niya nung sinabi niya kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Kung ikaw, ordinaryong tao, anong ibig sabihin yun? I'm allowed only to spend 900,000 pesos. Hindi mo po pwedeng sabihin na yung sinuggest niya na 300 million pesos ay dapat mong gastusin legitimately sa pangangampanya. So kung hindi yun yung 900,000 pesos na legitimate mo na pwedeng gastusin sa election process, para saan yung amount na iyon? Bakit kailangan pong maganda ng 300 million pesos para manalo?